pananampalataya sa tunay nating pamumuhay. Yun ang pag-aalay na sinasabi ni San Pablo. Ihalay natin ang buo nating katawan, ang buo nating pag-iisip. Ito ang tunay na pananalig at pagmamahal sa Diyos. Wala ka nang iniisip na masama sa iyong kapwa. Maging ito ay ikaw ay buntalin, alimurahin, kahit na sino nalalapit sa iyo, babaliwalain mo sapagkat mahal mo ang kapwa mo. Mahal mo siya. Kaya wala kang dapat na iganti sa kanya, kundi ikaw ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ang tunay na pag-aalay na ibig sabihin na ipinawaiwating ni San Pablo. Ialay natin ang ating buong katawan at kaluluwa sa Diyos. Ihandog natin sa Kanya sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, hindi sa pamamagitan ng pangangaral, hindi sa pamamagitan ng pananampalatayang paimbabaw. Hindi yon. Kundi ang pananalig natin ay walang tinatanggap at tatanggapin na kapalit nating inaasahan. Kaya tayo'y naglingkod sa Diyos upang hahangarin natin may kapalit. Wala yan sa Diyos. Ang dapat walang kapalit. Ang kapalit ay ang gantimpala sa langit na makapiling lamang natin siya. Walang iba. Lahat pag-aari natin. Lahat ng kakayahan natin. Ialay natin sa Diyos. Yun. Tahunin nyo? So, pagka pala talagang ang iyong kaluluwa, ang iyong buong pagkatao ay naging malinis at ikaw ay mapapabilang ka ron sa pinagaling ng Panginoong Yesus dahil pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Yung mga masasamang espiritu na nananahan sa ating pagkatao, yan. Yung mga nagbibigay sa atin ng karamdaman. Pero ito pala, Kuya Ben, pati una ay inihula na ni Propeta Isaías na noon pa na kinuha na, wika nga binata, siya ang nagbata ng ating mga kahinaan at ng ating mga karamdaman. Bakit? Kung isinuko natin yung ating sarili sa Kanya, babatahin niya yan. Isang pangyayari, itong isang kasama natin dito si Kuya Joe. Di ba? Noon mismong sinasabi niya, pag may pautang siyang 5,000, ay abaw, lahat ng galit yata doon sa tao may utang sa kanya talagang makikita sa mukha niya makikita sa anyo niya makikita sa pag-uugali niya. Pero nung naging born again siya at nakarinig ng salita ng Diyos, ang patnubay, abay, ito kasama natin siya ngayon may utang nga sa kanya Hindi na humiwal, malaki. May utang nga sa kanya, kulang-kulang kalahating milyon Ang sabi niya, kung gusto ni Satanas, sa kanya na yan Anong ibig ko sabihin? Hindi na siya mukhang pera ngayon. Yung kanyang spiritually tumatag. Oo, kasi naging patnubay niya ang salita ng Diyos Narinig niya kasi sa patnubay sa programa ng Diyos na patnubay. At ngayon, kasali na natin siya rito. Kasama na natin sa patnubay. Kuya Ben, may follow ka pa rito. Alam niyo i-wine out natin dito, itatapusin natin dito sa maraming pinagaling sessions kasi kukontinue yung oras natin. Ano pang follow up niyo? Alam niyo, napakaganda po ng ating talakay sa bagay na ito, pero dugtungan natin yung sa binasa natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na doon sa Kabanata 12 yun, naroon pa rin ang mahalagang bagay na dapat natin marinig. Doon sa verse 9 hanggang pababa, sabi nga rito, ang tagubilin, tagubilin doon sa mga alagad at sa mga tao ay napakahalaga nito. Tulad na ginagawa ngayon nga ng ating kasamang si Kuya Joe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti,
Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Yun. Ano kaya napakagandang tinatalakay ni Kuya Bert kanina pa eh. Kaya sabi ko marahil ito ay kinakailangan din natin suportahan palalo na nakasulat. At maraming salamat po.